Agad silang nagpunta sa nasusunog na syudad para alamin ang nangyayari. Nagtanong sila sa mga tao pero nagmamadali ang mga ito. Nagpunta sila sa blacksmith para magpaayos ng espada ngunit paalis na ang lalaki dahil sumasalakay na daw ang mga goblin. Kaya siya na lang ang nagtanggal ng kalawang ng sariling espada. Ngunit habang naririnig ang sigawan sa labas ay hindi niya matiis na walang gawin. Pero pinigilan siyang lumabas ng ferry dahil siguradong mamamatay siya sa mga goblin. Saka ipinaliwanag ni Riona na kapag namatay daw siya sa game ay masisira ang kanyang gaming console na napakamahal. Kaya naman marami daw ang mga gamers na nagreklamo sa kumpanya na siyang dahilan upang mabankrupt ito. Giit ni Riona na mag-log out muna sila at tignan ang guide na ginawa ni Kamoy. Pero gusto munang silipin ni Hiro kung ano ang itsura ng goblin. At nakitang mukha itong Shokoy na hayop. Ngunit nakita din niyang may isang bata palang naiwan. Pero pinigilan pa rin siya ni Riona dahil tiyak na ikasasawi ito. At isa pa ay isa lang naman NPC ang batang babae. Ngunit dahil kay Martin ay tumaas ang tingin niya sa mga NPC. Dumating ang mga city guard para iligtas ang bata, ngunit pinagpuputol lang ng goblin ang mga kamay nila bago patayin. Kaya napagtanto ng bida na malakas nga ang mga ito. Giit ni Riona na ang nakatalo lang daw sa mga goblin bukod kay Kamoy ay si Shohei na isang boxing champion sa totoong buhay. Ngunit nais pa rin ni Hiro na subukang iligtas ang bata. Sinabi ng fairy na kailangan daw muna niyang magpalit ng salawal dahil nangangamoy na ang bida. Sumugod si Riona para lituhin ang goblin. Tapos tumakbo si Hiro para mailigtas ang bata pero meron pang isang goblin. Nakita niyang kamukha ito ng kapatid kaya pinatakbo niya ang bata at inalay ang sarili pero hinabol pa rin ito ng isang goblin. At sa kagustuhang mailigtas ang bata ay nakatakbo siya ng sobrang bilis at tagumpay itong nailigtas. Subalit nandoon pa rin ang dalawang goblin, mabuti na lang ay dumating si Tesla mula sa kalangitan na agad na natalo ang dalawang halimaw. Dahil sa nangyari ay inanyayahan ni Tesla si Hiro na maging isang city guard na malugod na tinanggap ng bida. Saka siya nag-log out para magpahinga. Kinabukasan sa school ay ikinwento kay Takafumi na nilalaro niya pa rin ang game. Habang naglalakad pa uwi ay naisip niyang maaaring masira ang kanyang console. Kaya pagdating sa bahay ay agad na pinanood ang guide na ginawa ni Kamoy ngunit nalaman niyang wala pa sa 1% ang tsansang makasurvive sa mga goblin. Dagdag pa ni Kamoy na magkakaroon lang siya ng tsansang manalo kapag natutunan niya ang tricks pagkatapos ng 5 araw na pagsasanay bilang isang city guard. At kapag nakaligtas siya sa mga goblin ay sa kanya palang matutuklasan ang tunay na misteryo sa bayan ng Ted. Nagpunta siya sa kapatid upang magpasalamat sa mga sinabi nito kaya binigyan niya ito ng puding. Saka sinabing hindi na daw siya susuko sa mga bagay na ginagawa niya. Bumalik siya sa laro at naglakad na sila papunta sa palasyo. Nang marinig ang ungol ng mga tino-torture sa underground. Sa palasyo ay nakilala niya ang reyna sa syudad ng Ted na si Govern. At laking gulat nang yakapin siya ng babae. Dahil mahal niya daw ang lahat ng nagpoprotekta sa syudad, samantala hiyang-hiya ang bida. Pagkatapos ay pinagtawanan ni Riona ang reaksyon kanina ni Hiro. Kaya nais niya rin daw itong subukan sa binata kaya nahiya na naman ang ating bida. Pagdating sa training ground ay pinakilala siya ni Tesla sa marami pang trainee. Kasabay niyang na-recruit ang dalawang sina Granada at Palo. Saka hinikayat sila ni Tesla na galingan sa pagsasanay para matalo ang mga goblin. Sinamahan ni Bob ang tatlo sa mga silid. Nakita ni Hiro sa kwarto ang isang armor na yari sa tela. Agad niya itong isinuot at niyayan na siya ni Bob na mag-training. Pero nag-alala si Bob dahil patpatin daw ang katawan ni Hiro. Pagdating ay nakita ng bida kung gaano kalakas ang mga trainee. At si Amos pala ang magsasanay sa kanila subalit pinag-iinitan siya nito. Nagpakilala sa kanya si Cathy na nakita daw siyang iniligtas ang isang babae. Nagsimula ang pagsasanay nila Amos at Hiro. Subalit dahil kulang siya sa pagsasanay ginawa lang siyang kakatuan ng matanda sa field hanggang sa mapaluhod. Kaya naisip ng mga kasama na isa siyang talunan. Subalit nagawa ni Granada na matalo ang captain nila kaya napahiya ang matanda at hinangaan naman ng mga kasama si Granada. Samantalang si Hiro naman ay iniiwasan na nila Cathy at Bob dahil masyado siyang mahina. Kaya tulad ng sa totoong buhay ay isa na naman siyang kawawa kaya mag-isang kumain. Pagbalik sa silid ay matutulog muna ang dalawa sa loob ng game. Nang itanong ng fairy kung gusto niya ng katabi pero tumanggi ang binata. Pero naisip niya kung ano kaya ang mangyayari kung pumayag siya. Pagsapit ng umaga sa game ay nalaman niyang nagsimula na pala ang training kaya nagmamadaling bumaba. Ngunit napapagod na sa kanya si Amos kaya nagsanay mag-isa si Hiro. Lumapit ang dalawang bully para pagtripan siya. Mabuti ay niyaya siya ni Cathy na magsanay kaya nakaligtas. At salamat sa dalaga dahil tinuruan siya sa tamang paghawak ng espada. Pagsapit ng ikatlong araw ay itinapat si Hiro kay Granada. Nagsimula ang laban ngunit tila hindi laban ang naganap dahil sa laki ng agwat ng lakas nila kaya agad na nanalo si Granada. Pagkatapos ay binyuli na naman siya ng dalawa, kaya naisip niyang wala itong pinagkaiba sa tunay na buhay. Kaya dinala siya ni Riona para magpakonsulta. Dito ay nakausap niya ang isang matanda pero pagkatapos ay wala din siyang napala. Tapos nalaman niya kay Cathy na para lang pala ito sa mga may sakit kaya nainis siya kay Riona. Sinabi ni Cathy na magpunta daw siya sa simbahan, kaya nagpunta
nga ang bida at pinaliguan ng holy water. Ngunit pagsapit ng ika-4 na araw ay isa pa rin siyang talunan. Tapos hinihingan pa siya ng pera ng dalawa, kaya napilitang makipagduelo si Hiro kay Palo. Ngunit mas malakas din ito sa kanya kaya sumuko na lang ang binata pero pinaghahampas pa rin. Nagsumbong si Cathy kay Ames, ngunit walang pakialam ang captain. Tapos sinabi ng dalawa na kung kaibigan daw ni Cathy si Hiro ay magugulpi din nila ito. Kaya napilitan si Cathy na ipagkanulo ang bida saka siya pinagtawanan ng dalawa pati ng Fairy. Kaya nainis si Hiro pati kay Riona. Pinalakas ng Fairy ang loob niya subalit sumuko na si Hiro. Kaya sinabi ng Fairy na siya na daw ang bahala. Kinabukasan ay nawawala ang boats ni Granada. Na nakita na lang nilang nasa putikan kaya galit na galit ang lalaki. Sumunod na nawala ay ang espada ni Granada na nakita naman nila sa CR kaya pagkuha ni Granada ay nalagyan ng tae. Pinagbintangan ni Granada si Hiro, ngunit ipinagtanggol siya ng mga kasama dahil kasama ito sa paghahanap. Nawawala naman ang panty ng isang matanda kaya nagtataka na ang mga trainee. Nang makita nila na nasa gamit ito ni Granada, ikinagulat ito ng matanda dahil tingin niya ay may asim pa siya. Depensa ni Granada na kadiri daw ang panty ng matanda, kaya nasaktan ang damdamin nito at ipinagtanggol naman ng ibang mga trainee ang nurse nila. Kaya naman itinaboy siya ng mga kasama, tinawag niya si Palo ngunit itinakwil na din siya nito kaya tulo-uhog ang siraulo, das herb. Binalita ni Ames na umalis na daw si Granada, nang dumating si Tesla dahil nakatanggap siya ng isang sulat na si Amos daw ang may kasalanan kaya umalis si Granada. At kay Palo daw nanggaling ang sulat kaya nagalit sa kanya ang matanda. Sinabi ni Cathy na pinabayaan lang daw ni Ames na mabugbog si Hiro nila Granada at Palo. Sinang-ayunan si Cathy ng iba pang mga trainee kaya tuluyan nang natanggal sa pwesto si Ames. Pagsapit ng gabi ay sinabi ni Riona na siya ang may kagagawa ng lahat kaya namuhi si Hiro sa mga ginawa niya. Saka sinabi ng Fairy na naghahanap talaga siya ng taong makakatapos ng laro dahil sa isang seryosong bagay. Dahil noon daw ay pinagtawanan siya ni Kamoy, kaya gusto niyang makahanap ng taong makakatapos ng laro at pakasalan nito para makabawi kay Kamoy. Kaya naisip ng bida na ang babaw mag-isip ng dalaga. Pag-alis ni Hiro sa game ay nakitang nasa kwarto niya si Kaide. Dahil nag-aalala daw siya sa kuya niya, muli niyang pinanood ang walkthrough ni Kamoy para malaman ang sinasabi nitong tricks pero panlalait lang ang natanggap niya. Pagsapit ng ika-6 na araw ay naghahanda ang city guard para sa pagsugod ng mga goblin. Ibinalita ni Tesla na may 2 mandirigma ang sumali sa kanila na sina Alice at Miss Arisa pala kaya hindi na mapakali ang bida dahil mas natatakot pa siya sa mga ito kaysa sa mga goblin. Nagsimula ang kanilang patrolye, inutusan siya ni Tesla na sa silangan magbantay kasama nila Miss Arisa at Alice kaya kabado ang binata habang naglalakad sila. May nakita silang isang magnanakaw ngunit agad na nabawi ni Alice ang bag, yun nga lang ay kasama ang kamay nito. Ibinalik ito ni Hiro sa dalagang ninakawan kaya nahimati ito. Umamin ng lalaki na inuutusan daw sila ng isang tao habang abala ang mga bantay sa mga goblin. Pumasok sila sa loob ng kasino para hanapin ang boss nang makitang nakatali ang mga kababaihan at naisip nilang si Kalbo ang boss. Nagtulungan sila Miss Arisa at Alice sa mga bandido habang si Hiro ang nagpakawala sa mga hostage nang makita niyang nabihag din si Ginji. Walang hirap na natalo ng dalawa ang mga bandido, ngunit si Ginji pala ang tunay nilang boss kaya sinakal ang bida. Ngunit nasiko ni Hiro sa dibdib si Ginji, saka sinabing nais niyang makipag one-on-one. Nilabas ni Ginji ang 2 brass knuckles at sumugod sila sa isa't isa. Ngunit sa ayos and suntok ni Alice ay tamba ang matanda kaya para itong batang nagmamakaawa. Nagpasalamat si Tesla sa tagumpay ng bida nang marinig ang mga kampana dahil sumusugod na pala ang mga goblin. Ngunit biglang sumakit ang tiyan ni Hiro kaya naiwan siya. Nagpunta sa banyo ang bida, at tumayo ng mabilis para makasunod siya sa mga kasama. Ngunit nakitang sinisilip pala siya ng isang goblin. Nagpapanik siyang tinawag si Riona, pero akala ng Fairy ay hindi lang makalabas ang tae niya. Ngunit biglang napaslang ang goblin dahil nandoon pala si Miss Arisa. Kinwento ni Miss Arisa na sinundan niya daw ang bida para masolo at matorture, kaya nakita ang goblin at pinatay ito. Dahil dito ay hindi alam ng bida kung magpapasalamat o hindi, saka tinusok siya ng babae sa hita dahil labis na naliligayahan ang sadista sa tuwing nasasaktan si Hiro. At dahil 2 na lang sila ay nais itong samantalahin ni Miss Arisa, pero dumating si Alice. Habang tumatakbo ang binata ay naisip niyang ang 2 dalaga ang tatapos sa buhay niya at hindi ang mga goblin. Tapos natatay na naman siya, dahil pala ito sa sobrang nerbyo sa mga goblin kaya labis na tinawanan ng Fairy. Pagdating ay nakita ang mga goblin at mga city guard sa pamumuno ni Tesla. Nagsimula ang laban ngunit kawawa ang mga city guard, maliban na lang kay Tesla. Mabuti na lang ay nandun din sila Miss Arisa at Alice na may kakayahang makapaslang ng mga goblin. Pinaghihiwa ni Alice ang isang halimaw, at si Tesla naman ay ginamit ang kidlat para pumatay. Samantalang si Miss Arisa ay natutuwa sa pangta-torture ng goblin. Lumabas si Alice sa likod at dinukot ang isang goblin at doon pinatay. Dahil sa mga kasama ay naisip ng bida na magagawa niyang makaligtas. Ngunit nagbago ang sitwasyon nang lumabas si One Eye na isa sa malalakas na goblin. Pinag-utos ni Tesla na kuhanin nila ang kulungan, saka siya nakipaglaban kay One Eye. Tutulong sana si Hiro pero
pinigilan siya ng mga kasama dahil lubhang mapanganib ang kalaban. Sumugod si Miss Arisa subalit sa isang sipa lang ay tumalsik siya. Si Alice naman ang sumugod at dahil sa sobrang bilis ay hindi nila makita ang tatlo. Dumating ang mga kulungang may laman ng mga namumutlang goblin. Saka pinakita ito ni Tesla para mawala sa focus ang halimaw kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na matalo ito. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Kamoy tungkol sa lihim ng syudad ng Ted. At nang mapagtanto ang katotohanan ay pinigilan niya si Tesla. Dahil naisip niyang matagal nang kinulong ni Tesla sa underground ang mga goblin kaya namumutla ang mga ito. Pinatay na ni Tesla si One Eye, saka umamin sa paratang ni Hero at sinabing mga anak daw ni One Eye ang tatlong goblin. Dumating ang kasabwat ni Tesla na si Queen Govern kaya nalaman nilang kaya pala sumusugod ang mga goblin ay para iligtas ang mga anak ni One Eye. Ang mga goblin ay matatalinong halimaw daw at bihira itong umatake sa mga tao, pero ginamit nila Queen Govern at Tesla ang mga ito para walang sino man ang makalabas sa syudad at upang makontrol nila ang mga tao. Naghalikan ng dalawang magkasabwat pagkatapos ay pinatay ni Tesla ang sariling mga tauhan dahil lahat daw ng mga nakaalam sa katotohanan ay papatayin niya. Dagdag pa ni Tesla na nagpipigil din daw siya ng lakas saka gumamit ng mas malakas na kakayahan at sumugod sa bida ngunit iniligtas siya ni Alice. Giit ni Alice na nagpakita daw si Martin sa kanyang panaginip at sinabing inosente daw si Hero. Dahil sa pagkasawi ni Alice ay nagalit si Hero kaya nagawa niyang makontra ang atake ni Tesla. Sinubukan ito muli ni Tesla ngunit totoo ngang nagagawa siyang mas alag ng bida. Naisip naman ni Hero na ito ang tinutukoy ni Kamoy na trick. Matapang siyang sumugod at nakipagsabayan kay Tesla na nagtataka kung paano ito nagagawa ni Hero. At dahil sa bilis ng kilos ni Hero ay napapaatras na lang si Tesla at walang makita si Riona. Hanggang sa mapatalsik ni Hero ang espada ni Tesla saka matapang itong sinaksak ngunit naputol ang kanyang espada. Dahil dito ay napatay siya ng kalaban. Napunta ang bida kay Martin kaya naisip niyang natalo talaga siya ni Tesla. Subalit sa tulong ni Martin ay nagawa niyang makabalik at nagkaroon pa ng sinumpang espada na nagawang masira ang kay Tesla. Kaya nilabas ni Tesla ang isa pa niyang espada at ginamit ang pinakamalakas niyang teknik subalit matapang siyang hinarap ng ating bida. Subalit dahil sa tulong ng Reyna ay natalo si Hero sa laban. Kaya nasira ang kanyang gaming console ngunit handa daw pahiramin ni Riona ng bago. Pinanood niya muli ang mga video ni Kamoy at nalaman niyang pwede palang magpatuloy sa paglalaro 1 oras bago siya namatay sa game kaya ginanahan ng ating bida. Subalit para masigurong babalik siyang mas malakas ay magsasanay muna ang bida ng 1 buwan sa tunay na buhay. Pagpasok sa klase ay napansin ni Takafumi ang ipinagbago ng kaibigan. At nang dumating ang dalawang bully ay naalala ng bida ang mga nangyari sa laro, kaya bigla siyang nagalit na ikinatakot naman ng mga bully. Habang naghihintay si Hero kay Riona ay nanaginip siya ng gising na kausap niya si Kamoy, nang biglang may tumalbog sa mukha niya dahil dumating na pala ang dalaga na ayaw sabihin ang ginawa niya sa mukha ng binata. Saka ibinigay na nito ang bagong gaming console, kaya pag-uwi ay may pagpapatuloy na ng bida ang nasimulang adventure na nagbago sa kanyang buhay. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.